Manalangin po tayo. Banal at mahabaging Amang Diyos sa langit na sa amin ay nagmamahal. Salamat po na nung hindi ka pa namin nakikilala, minahal mo kami. Nung kami ay mga makasalanan pa, nabag ka sa amin. At nung kami ay malayo sa iyo at naging mga kaaway ng Diyos dahil sa aming masasamang gawa, ang Panginoong Hesus ay namatay sa halip namin at sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo na dumanak para sa amin, hinugasan niya ang aming mga kasalanan magpakailanman. Salamat po dahil nitong nakaraang linggo ay maraming tao ang nagtipon-tipon. Dumating sila upang kilalanin ang Diyos, naunawaan ang iyong biyaya at tumanggap ng kaligtasan. At ngayon, bilang mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon, hinihingi po namin ang iyong biyaya, ang iyong salita, at kapangyarihan ng Espiritu Santo sa gayoy makapamuhay kami sa nalalabi naming buhay na karapat-dapat sa iyo. Pamahalaan at patnubayan mo po ang aming buhay, sa gayon ay makapamuhay kami na walang anumang ikinahihiya bilang mga anak ng Diyos. At sa pagdating ng Panginoon sa kanyang kalwalatian, ay makakatayo kaming walang anumang kahihiyan. Kung meron man sa amin na hindi patunay na nakakaunawa ng biyaya ng Diyos, buksan mo po ang kanilang mga puso at akayin sila na maunawa ng iyong dakila at kamanghamanghang pag-ibig at biyaya, sa gayoy matanggap nila ang buhay na walang hanggan at malwalhating pag-asa. Ang mundong ito ay mas gumugulo araw-araw at napupuno ng kasalanan. Kahit sa isang araw, hindi namin nalalaman kung ano ang mangyayari. Kung wala ang iyong tulong, hindi namin malalampasan ang masaganang mundong ito ni makakapamuhay ng tama. Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita, karunungan at kapangyarihan ng Espiritu Santo, palagi mo kaming protektahan at pangunahan. Sa mga oras na ito, turuan mo po kami ng salita na nais mong ituro sa amin, ng iyong banal na kalooban, at ng mga bagay na dapat naming gawin. Dalangin din po namin na iyong punuin ang mga iglesia sa buong bansa at marami pang mga iglesia sa buong mundo at lahat ng mga brothers and sisters na nangangaral ng Ebanghelyo maging sa mahirap na sitwasyon ng iyong biyaya, salita, kapangyarihan ng Espiritu Santo upang sa mga huling araw na ito ay matapat nilang maisakatuparan ang misyon ng pagpapahayag ng Ebanghelyo na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Sa banal na Espiritu Santo lamang na po kami umaasa at dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin sa Biblia sa Mateo chapter 13. Mateo chapter 13. Mateo chapter 13 mula verse 44. Babasahin ko po Mateo chapter 13. Mateo chapter 13, verse 44 hanggang 50. Mula verse 44. Mateo chapter 13, verse 44 hanggang 50. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang nangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. At nang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito ay mapuno, hinila nila ito sa pampang. Umupo sila at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at kanilang ihiwalay ang masasama sa matutuwid at itatapon sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtatangis at pangangalit na mga ngipin. Nitong nakarang linggo, nagtipon-tipon tayo araw-araw at masipag na pinag-aralan ng Biblia. Sa kabila ng malamig na panahon,
Maraming baguhan ang dumalo at naniniwala ako na marami sa kanila ang nakaunawa sa biyaya ng Diyos at nakatanggap ng kaligtasan. Kaya gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa mga nanalangin at gumawang magkakasama para dito. Sa araw na ito, mula sa mga talatang binasa natin, ang pamagat ng sermon ay ang nakatagong kayamanan sa bukid. Kapag nagsasalita si Jesus tungkol sa mga napakahalagang katotohanan, madalas siyang gumagamit ng mga talinhaga na madaling maunawaan ng sinuman. Ang kaharian ng langit ay tulad sa. Ito ay nangangahulugang nagsasalita si Jesus sa pamagitan ng talinhaga. Ang kaharian ng langit. Ito ay tumutukoy sa gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa sa mundong ito at paghahanda sa tao na papasok sa kaharian ng langit. Sa Mateo chapter 13, nagbigay si Jesus ng maraming mga talinhaga na nagsisimula sa mga salitang ang kaharian ng langit ay tulad sa. Ang layunin ng pagdating ni Jesus sa mundo ay upang iligtas ang mga makasalanan at dalhin sila sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya ang gawain ng pagliligtas sa mga kaluluwa ng tao at pagdala sa kanila sa langit ay inilarawan sa ganitong paraan. Ito ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid. Kung gayon, ano ang kumakatawan sa nakatagong kayamanan sa bukid? Noong unang panahon, kapag yung isang tao ay may mahalagang kayamanan, maaaring nakawin ito. Kaya kung minsan, itinatago nila ito sa bukid kung saan walang sino man yung nakakaalam. Isang tao, nagtago siya ng kayamanan sa bukid kung saan siya lamang yung nakakaalam. Ngunit pagdaan ng panahon, pagkamatay niya at walang sino man yung nakakaalam tungkol dito sa nakatagong kayamanan, kaya wala rin talagang nakakalam na may nakatagong kayamanan doon. Pagkaraan ng ilang taon, noon may pangyayari kung saan may isang lalaki, siya ay may maraming pera. Ngunit wala siyang lugar o ligtas na lugar na pwedeng mapagtaguan ito. Kaya ang ginawa niya, ibinaon niya ito doon sa taniman ng bawang. Yung kwentong ito, naitala ito sa pahayagan. Kalaunan, nang kumalat na yung balita, nakita ng mga tao kung papaanong doon sa taniman ng bawang, nahukay yung pera mula doon sa taniman ng bawang. Sinabi ni Jesus, ito ay tulad sa kayamanan na nakatago sa isang bukid. Pagkalipas ng maraming panahon, natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito sa kanyang kagalakan. Sino yung nakakita nito? Marahil ay isa sa mga nagtatrabaho sa bukid na iyon. Noon, karaniwan sa tao yung magrenta o umupa ng bukid ng iba para makapagtanim. Habang gumagawa sila sa bukid, may tinamaang matigas na bagay yung kanyang pala. Sa pagtataka niya, binungkal niya ito at natagpuan niya ang isang kaban ng kayamanan. Sa gulat, binuksan niya ito at natuklasang puno ito ng napakalaking halaga ng kayamanan. Sa gulat at pagkamangha, tinago niya ulit. Dahil ang bukid ay hindi naman sa kanya. Ang kayamanang nakabaon sa bukid ay pagmamay-ari nung may-ari ng bukid. Kung may kukuha nito, ito'y pagnanakaw. Kaya, hindi niya iyon magawa. Subalit, ngayon ay alam na niya na may malaking kayamanang nakatago sa bukid na iyon. Kaya, na nagtagpuan ng isang tao
at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Hindi natin alam kung gaano karami ang kanyang pag-aari. Subalit, isa yung tiyak. Ipinagbili niya yung kanyang mga ari-arian. Subalit maaring yung mga binenta niya, yung kanyang bahay, yung kanyang kaldero, kutsara, at lahat ng maaari niyang maibenta sa kanyang bahay. Maaring ipinagbili niya lahat ng kanyang ari-arian. Malamang na ang taong ito ay hindi mayaman. Mukhang isa siyang magsasaka na nangungupahan at nagtatrabaho sa bukid ng iba. Gayunpaman, ipinagbili niya ang lahat ng meron siya at binili ang bukid. Bakit niya ibinenta lahat ng pag-aari niya at binili ang bukid? Siyempre, hindi niya binili ang bukid para sakahin, kundi dahil sa kayamanan. Kapag nabili na niya ang bukid ay magiging kanya. Lahat ng naroon ay magiging sa kanya na rin. Sa ibang sabi, para sa kapakanan ng kayamanan, para mapasa kanya ang kayamanan, ibinenta niya ang lahat ng meron siya at binili ang bukid. Bakit sinabi ni Jesus? Ang kaharian ng langit ay tulad sa, at nagsalita sa pamagitan ng ganitong talinhaga. Kung titingnan ninyo dun sa verse 38, bago nito, sinabi na ang bukid ay ang sanlibutan. Ang bukid ay ikinumpara sa sanlibutan. Kung ang bukid ay ang sanlibutan, kung gayon, ano ang kayamanang nakatago sa isang bukid? Upang maunawaan ang kayamanang nakatago sa isang bukid, dapat natin itong higit na pag-isipan mula sa pananaw ng Diyos. Pag tumingin ang Diyos sa mundong ito ay mundong isinumpa dahil sa pagkakasala ni Adan. Gaya ng ipinakita sa Genesis chapter 3, sinasabi sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Nagbibigay lang ang lupa ng pagkain sa tao kapag ito'y binubungkal at tinataniman. Ito ang dahilan kung bakit dapat na magtrabaho ang tao sa bukid upang makakain sa baha at mabuhay. Ito yung mundo. Ito yung mundo. Ngunit, sa bukid na ito, mayroong nakatagong kayamanan na walang sino man ang nakakaalam. Ano kayang kayamanan niyon? Una, ang mundong ito ay isang lugar na isinumpa dahil sa kasalanan, na kung saan ang tao ay kailangang magtrabaho at maghirap upang mabuhay. Ngunit sa mga mata ng Diyos ay mayroong nakatagong kayamanan dito. Ang kayamanang ito ay binanggit sa Genesis chapter 1. Nang likhain ng Diyos ang lahat ng mga bagay, nilikha niya una ang mundo. Kasunod ang mga halaman ayon sa kanilang uri. Sunod ay ang mga hayop ayon sa kanilang uri at sa huli, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Bakit sinabi ng Diyos na nilalang niya ang tao ayon sa kanyang sariling larawan? Dahil ang tao ay hindi hayop. Nalalaman ninyo ito. Sa katunayan, ang halaman, ito ay nilikha para sa hayop. Yung halaman at hayop ay para sa tao, upang mabuhay ang tao. Kailangan ng halaman at hayop. Nilalang ng Diyos ang tao para sa Kanya at sa Kanyang plano at layunin. Ang tao, hindi siya hayop. Ang tao ay hindi hayop. Sinasabi sa awit 49 verse 20 na ang tao ay marangal. Taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay.
Yung salitang marangal ay nangangahulugang lubhang mahalaga. Bakit ang tao ay lubhang mahalaga? Kahit siya ay nabubuhay sa kasalanan at sa sinumpang lugar na ito, sa loob niya ay mayroong espiritu na nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Kaya nga, ang tao ay itinuturing na marangal. Maraming tao ang hindi nakakaunawa. Hindi nila naunawaan yung tunay na karangalan at hindi nakakaalam nito. Marami po hindi nakakaalam nito. Kung ang isang tao ay walang espiritu, kung ngayon, wala naman siyang pinagkaiba sa hayop. Sinasabi dun sa 2 Pedro chapter 2 verse 12, silang hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop. Subalit ang mga taong ito ay gaya ng mga hayop na walang bait na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. Yung mga hayop ay isinilang upang hulihin, kainin o gamitin. Sa Genesis chapter 1 verse 28, sinabi ng Diyos sa tao, magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, ang mga hayop sa himpapawid, sa dagat at sa ibabaw ng lupa ay nilikha para sa tao upang gamitin o kainin ayon sa kanilang pangangailangan. Bukod dito, ay wala na silang anumang layunin pa. Kaya inilarawan sila ng Biblia bilang ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. Ngunit ang tao ay hindi lamang isinilang upang mamatay at hindi lamang nabuhay upang magwakas na gaya ng sa hayop sapagkat ang tao ay nilalang ayon sa larawan ng Diyos. Bilang nilalang ayon sa larawan ng Diyos, hindi ito tumutukoy sa katawan, kundi sa espiritu. Sa Juan chapter 4 verse 24. Ang Diyos ay espiritu. Siya ay espiritual. Ang nilikha ayon sa kanyang sariling larawan ay ang espiritu, ang kaluluwa. Ibig sabihin, tayong nilalang ayon sa larawan ng Diyos ay ang sentro ng kanyang pag-ibig. Kahit gaano pa minamahal ng tao ang isang hayop, kailanman ay hindi ito magiging pinakasentro ng kanyang pag-ibig. Tanging isang personal na nilalang lamang tulad ng tao ang maaaring makatanggap ng pag-ibig. Gaya nito, ang sentro ng pag-ibig ng Diyos ay kailangang isang espiritual na nilalang gaya din naman niya. Kaya't ang tao ay dapat na meron din namang espiritu. Ang tao ay kanyang nilikha ayon sa kanyang sariling larawan upang siya ay maging kasama niya sa pag-ibig. Isa pang dahilan ay nais ng Diyos na gawing kanyang anak ang tao at maging tagapagmana din naman. Ang maging tagapagmana ng Diyos, ito ay isang kahangahangang bagay. Ano yung ibibigay niya bilang mana? Ipapamana niya sa atin ang kanyang kaharian. Tulad ng magulang na nagnanais na ibigay ang pinakamabuti sa kanilang mga anak, gayon din, nais ng Diyos na ibigay ang kanyang kaharian bilang mana sa kanyang minamahal. Kaya nilikha niya ang tao ayon sa kanyang larawan. Kaya naman, ang espiritu na kanyang nilalang, ito yung pinakamahalaga sa kanyang paningin. Doon sa Isaiah chapter 43, sinabi ng Diyos sa Israel, sapagkat ikaw ay mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at minamahal kita. Hindi lamang ito patungkol doon sa bansang Israel. Sila ang bansang pinili, ngunit tinutukoy ng talatang ito ang mga batal na maliligtas. Itinuturing tayo ng Diyos bilang mahalaga at marangal. Kaya ang espiritu ng tao, ito yung pinakamahalaga at marangal na kayamanan sa kanyang paningin. Nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan upang tayo ay mabuhay kasama niya magpakailanman sa kanyang kaharian at maging kabahagi ng kanyang kalwalhatian.
Bilang nilalang ayon sa kanyang larawan, ninanais din niya tayong maging gaya niya. Hindi ba nakakamangha yun? Kung hindi natin ito naunawaan, maaaring sabihin natin, kapag ikaw ay namatay na, iyon na ang katapusan. Sinasabi ng iba na maaari tayong mabuhay ng walang ingat at mamatay ng walang ingat. Ngunit hindi ito totoo. Hindi tayo nilalang ng Diyos sa ganong paraan. Ang nakatayo o nakatagong kayamanan sa bukid, ang bukid ay tumutukoy sa sanlibutang isinumpa dahil sa kasalanan. Kung saan, ang tao ay naghihirap at nagdurusa upang mabuhay. Gayunpaman, kapag tinitignan ng Diyos ang mundo, nakikita niya ang mga tao na nilalang ayon sa kanyang larawan, ang kanilang espiritu. Ang mga kaluluwang ito ang kayamanan sa paningin ng Diyos. Naunawaan po ba ninyo? Naunawaan nyo? Yung nakatagong kayamanan sa bukid ay hindi tumutukoy sa mga kayamanan dito sa sanlibutan. Sa Mateo chapter 16 verse 26, sinabi ni Jesus, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ang buhay na hindi maipagpapalit kahit sa buong mundo, hindi ito yung physical na buhay na ilang dekada lamang. Kapag ang tao ay nabuhay ng ilang dekada upang magtungo din lamang sa kamatayan, anong kaibahan nito sa mga hayop? May mga hayop na nabubuhay ng mahaba. Nabubuhay sila ng daang taon. Yung mga pagong, nabubuhay sila ng hanggang mga 500 taon. At yung mga ibon na manlalakbay ay malayang lumilipad doon sa himpapawid ng libo-libong kilometro. Yung mga isda ay malayang naglalakbay sa malawak na karagatan ng Pasipiko. At yung mga hayop sa kabundukan ay malayang tumatakbo saan man nila ibig. Hindi ba ito ay higit na kamangha-mangha? Kumpara sa atin, ang tao ay nagdurusa at lubhang naghihirap na nagiging marumi. Paumanhin po sa bagay na ito. Saan po makikita ang kasamaan na tulad ng sa tao? Kung ang laman lamang ang mahalaga, wala tayong pagkakaiba sa hayop. Ngunit sa loob ng lamang ito ay ang espiritu na nilalang para sa banal na layunin, upang dalhin ang larawan ng Diyos, tumanggap ng kanyang pag-ibig, maging kanyang anak, upang ibigay ang kanyang sarili at maging kabahagi ng kanyang walang hanggang kalwalhatian. Kaya sa lahat ng kanyang nilikha, ang tao ang pinakamahalaga. Sinasabi dun sa awit 144, Panginoon, ano ba ang tao upang siya'y iyong kilalanin o ang anak ng tao upang siya'y iyong isipin? Ang banal na Diyos na lumikha ng buong kalawakan at lahat ng mga bagay na naroon. Sa paningin niya, ang mga tao ay gaya ng uod lamang, tulad ng binanggit sa Biblia, ang anak ng tao na isang bulate. Sa paningin ng Diyos, ito yung sa paningin ng Diyos. Ngunit bakit kaya iniisip tayong higit ng Diyos? Bakit iniibig niya tayo ng lubos? Bakit? Dahil meron tayong espiritu na nilalang ayon sa kanyang larawan. Kaya nga, sinasabi doon sa Isaiah 57, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayo, siya na nasa kaitasan at walang sino man ang nakakahigit sa kanya, na tumatahan na walang hanggan na ang pangalan ay banal. Ako'y naninirahan sa mataas at banal na dako at gayon din sa may pagsisisi at mapagkumbabang loob upang buhayin ang loob ng mapagkumbaba at upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Ang Diyos ay nasa pinakamataas na dakong banal at tumitingin sa sanlibutan. Ano yung mapagkumbabang loob? Ang taong lubos na nagnanais ng kaligtasan mula sa Diyos. Siya yung mapagkumbabang loob.
Siya ay nasa taong nagsisisi upang buhayin ang puso ng may pagsisisi. Ang tao na nagsisisi mula sa kanyang mga kasalanan at nagnanais na manumbalik sa Diyos. Ang espiritu na nilalang ayon sa kanyang larawan ay nagkasala at namatay. Ngunit upang buhayin ang kanyang espiritu, sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man akong lagi, sapagkat ang espiritu ay manlulupaypay sa harap ko at ang kaluluwa na aking ginawa. Pinalayas ng Diyos ang tao mula doon sa halamanan ng Eden dahil sa kasalanan. Isinumpa yung lupa at ipinataw ang hirap at pagdurusa. Ibinigay niya sa mga babae ang hirap ng panganganak. At sa lalaki, yung pagpapagal mula sa pawis ng kanyang mukha upang makakain ng kanilang pagkain. At sa huli, sila ay babalik sa alabok. Ito ang kapalit ng kasalanan. Hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man ako lagi. Ang pagturusa at sakit na nararanasan ng sangkatauhan dahil sa kasalanan ay hindi tunay na kaloob ng Diyos. Hindi ito yung kalooban ng Diyos. Ito ay upang pagsisihan ng tao ang kasalanan at manumbalik sa Diyos. Kung paanong ang pagdidisiplina at pagpalo ng isang batang nagkamali ay hindi ginagawa dahil sa puot upang siya'y mapahamak, kundi upang ituwid siya mula sa kanyang pagkakamali. Gayon din ang pagsumpa ng Diyos sa lupa at pagbibigay ng hirap at pagdurusa sa sangkatauhan dahil sa kasalanang nagawa ng tao ay hindi ang tunay na kalooban ng Diyos. Iyon ang ibig sabihin nito. Sa Panaghoy 33, chapter 3 verse 33, sapagkat hindi niya kusang pinahihirapan o ang mga anak ng mga tao ay sinasaktan. Ang tunay na kalooban ng Diyos ay magpatawad at iligtas ang sangkatauhan. Kaya nga, sapagkat hindi ako makikipagtalo magpakailanman o magagalit man akong lagi. Sapagkat ang espiritu ay manlulupaypay sa harap ko at ang mga kaluluwa na aking ginawa. Ganito ang sinabi, alam ba ninyo kung gaano kamahal ng Diyos ang sangkatauhan? Kung paano naawa at nagmahal ang isang tao sa anak na kanyang nisinilang? Sinabi rin ni David, sapagkat pinabayaan na ako ng aking ama at ina. Gayunpamay, ibabangon ako ng Panginoon. Kaya mahal ng Diyos ang makasalanan. Kaya naman, ang kayamanang nakatago sa bukid, sa madaling salita, ay ang kaluluwa ng isang taong nabubuhay sa lupang isinumpa, na siyang kayamanan sa paningin ng Diyos. Sa mata ng Diyos, walang mas mahalaga kaysa sa kaluluwa ng isang tao, hindi ba? Ang mga tao ay may mga anak na kanilang isinilang, tama ba? Hindi ba't ang isang tao ay mas mahalaga sa kanila kaysa sa anuman kayamanan? Noong unang panahon, may isang kwentong pabula. May isang hari na labis na may pagkahilig sa ginto. Taimtim siyang nanalangin sa kanyang Diyos at hiniling na sana'y maging ginto ang lahat ng kanyang mahawakan. Mabuti, ibibigay ko ang iyong kahilingan. Tugon ng kanyang Diyos. Kaya't lahat ng kanyang mahawakan ay nagiging ginto. Lahat ay naging ginto. Lahat ay nagiging ginto. Ngunit kinaumagahan, tumakbo ang kaisa-isa niyang prinsesa habang tinatawag siyang Ama! At nang mahawakan niya ito, naging ginto ang prinsesa. Sa tingin mo ba, natuwa siya roon? Naging ginto ang prinsesa? Noon lamang niya pinagsisihan ang kanyang hangal na kasakiman. Pinagsisihan niya iyon. Ano yung nangyari? Hindi ko na po alam yung sumunod na nangyari. Pero walang higit na minamahal ang tao, kundi ang sarili niyang anak. Natural ito. Gaano pa kaya ang Diyos na inibig ang kaluluwang kanyang nilikha ayon sa kanyang sariling larawan? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Inibig niya ang sanlibutan. Ibig sabihin ba nito ay minahal ng Diyos yung mga hayop sa sanlibutan? Hindi po. Kung ang mga tao sa mundong ito yung kanyang minahal. Ikaw, ako, na narito, yes,
Jesus loves me. The Bible tells me so. Hindi natin kayang sukatin kung gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa. Efeso 2:4. Ang awa ay ang mahabaging pag-ibig. Bagamat tayo'y nagkasala at siya'y nagalit sa sandaling panahon, nahabag ang Diyos sa mga makasalanan na baka sila'y mapahamak dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang awa ay habag. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig, sinabing malaking pag-ibig. The great love, when it shines brightly in my heart, joy comes. Ang malaking pag-ibig na iyon, ang malaking pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging nun tayo'y mga patay sa pamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Upang iligtas ang kaluluwang patay dahil sa kasalanan, sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa anyo ng tao. Ipinataw niya ang kasalanan kay Jesus na walang kasalanan upang siya ang magdala ng kahatulan sa halip natin. Ipinako sa krus at namatay. At kasabay ng muling pagkabuhay ni Jesus, tinapos niya ang gawain ng pagliligtas sa mga kaluluwang sumasampalataya sa biyayang ito. Gaano man kalaki ang kanilang kasalanan. Gaano kaya kamahal ng Diyos ang kaluluwa ng tao na upang iligtas ito, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa anyo ng tao at pinahintulutang mamatay? Ang krus ang pinakamiserableng, pinakamalupit na uri ng parusang kamatayan noong panahon ng mga Roma. Nakala nito doon sa pinakamasamang kriminal. Gayunpaman, yung bugtong na anak ng Diyos na walang kasalanan ay ipinako sa krus na iyon. Hinagupit ng latigo, pinagpasan ng krus, kinaladkad hanggang sa lugar ng pagbibitayan, ipinako ang kamay at paa, pinatungan ng koronang tinik yung kanyang ulo. Siya'y ipinako sa krus mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa loob ng 6 na oras, idinanak niya ang lahat ng kanyang dugo. Sa huling sandali, sinabi niya, natupad na. At ibinigay ang kanyang espiritu. Sa loob ng 3 oras na balot ng kadiliman ng lupain, nawalan ng liwanag ang araw. Nayanig ang lupa, tumangis ang langit at ang lupa. Wala ng biyayang hihigit pa. Wala na pong higit na biyaya sa biyaya ng bugtong na anak ng Diyos na isinakripisyo upang tayo'y iligtas. Kaya nga, ang talatang ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian ay bilin iyon. Binili niya iyon. Nangangahulugang binayaran ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang bugtong na anak. Ang unang talinhagang ito ay dapat pag-isipang mabuti. Ito ay isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Sa lupang isinumpa dahil sa kasalanan, anong kakayahan o paraan ang meron ng tao upang maalis ang sumpang iyon? Ang ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian ay nangangahulugang ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak hanggang sa kamatayan sa krus at wala nang mas dakilang sakripisyong maaring gawin ng Diyos. Ang mga salitang ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon ay nagpapatotoo na lubos na binayaran ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan at sumpa sa pamagitan ng pagpapahintulot na ang kanyang bugtong na anak ay mamatay sa krus. Tingnan na natin. Sa Isaiah chapter 43, basahin natin. Isaiah chapter 43, verse 4. Isaiah chapter 43, verse 4. Sapagkat ikaw ay mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at minamahal kita.
Nagbibigay ako ng mga tao na pamalit sa iyo at ang mga bayan na kapalit ng buhay mo. Sabi ito ng talata, ito ay munang tumutukoy sa kung paanong ibabalik ng Diyos ang Israel mula sa lupang isinumpa. Ngunit kasabay nito, isa rin itong anino kung paanong ililigtas tayo ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya tayo ay mahalaga at marangal sa paningin ng Diyos. Kaya niya tayo inibig. Dahil nito, ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian upang iligtas tayo at nangangahulugang lubos na binayaran ng Diyos yung kabayaran ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng dakilang sakripisyong ito. Ngayon, buksan din natin sa Isaiah 49. Basahin natin yung verse 5. Sa Isaiah chapter 49, verse 5. Verse 5. Sapagkat sa mga mata ng Panginoon, ako'y pinarangalan at ang aking Diyos ay aking kalakasan. Hanggang dito lamang po. Sapagkat sa mga mata ng Panginoon ay pinarangalan at ang aking Diyos ay aking kalakasan. Kapag tinitignan natin ang kasulatan, makikita natin na ang mata ng Diyos, sa mata ng Diyos tayo yung pinakamahalaga. Upang iligtas sa mga makasalanan tulad natin, dumating si Jesucristo na isa sa tatlong persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Tatlong persona. Paano naging isa ang tatlo? At paano naging tatlo ang isa? Ito'y bagay na hindi natin lubos na naunawaan gamit ang kaalaman ng tao. Gayunman, ito'y totoo. Kaya si Jesus ay kapantay ng Diyos. Ngunit kung titingnan natin sa Pilipos chapter 2, verse 6 hanggang 7, sinasabi na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyo ng alipin at naging tulad ng tao. Bagamat siya'y kapantay ng Diyos, naging tulad siya ng tao at hindi lamang karaniwang tao, kundi naging isang anyong alipin. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama para iligtas sa mga kaluluwa ng tao, siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Naunawaan ba ninyo kung gaano kalaking halaga ang binayaran ng Diyos upang iligtas tayo? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kapantay niya at ipinahintulot na mamatay sa krus. Mga kapatid, naunawaan ba ninyo na ang bugtong na anak ng Diyos ang namatay sa halip natin upang tayo'y iligtas? Ano pa ba ang higit na kamangha-mangha kaysa rito? Sinabi niya, sapagkat ako'y magiging marangal sa mga mata ng Panginoon. Gaano kaya tayo kahalaga? Kung ang isang napakayamang tao ay ipagbili ang sarili o ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang isang bagay na napakahalaga, wala nang magiging mas mahalaga pa roon sa kanyang paningin. Iingatan niya ito upang hindi mawala, hindi po ba? Hindi tayo iniligtas ng Diyos sa pamagitan lamang ng isang simpleng salita. Nawa ko sa inyo, sige na nga. Hindi ko na kayo hayaang mapunta sa impyerno. Hindi po ganoon. Upang tayo iligtas, ibinigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus sa halip natin. Idinanak niya ang lahat ng kanyang malagang dugo. Gaano kalaki ang halaga ng binayaran? Ito'y lampas sa pangunawa natin. Sapagkat sa mga mata ng Panginoon, ako'y pinarangalan. Sa Juan chapter 10 verse 28, sila ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Niligtas niya ang mga makasalanan na nararapat sa impyerno at ipinagkalooban sila ng buhay na walang hanggan at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Dahil binili tayo sa ganung kalaking halaga, ang ating mga kaluluwa ngayon ay nasa mga kamay na ng Panginoon. Hindi ito maaagaw ni Satanas.
At walang makakaagaw ng ito sa kamay ng Ama. Hindi doble, kundi tripling seguridad ang meron tayo mula sa mga kamay ni Jesus sa kamay ng Diyos Ama. Mga kapatid, silang mga tunay na ipanganak na muli ay hindi kailanman mawawasak. Muling sasabihin ko ang ganito. Ang isang taong naligtas na, mali po na sabihin nyo ito. Ha? Yung isang taong naligtas ay maaari pa rin mapunta sa impyerno kapag sila'y nagkasala. Huwag ninyo pong sabihin ito. Mali ito. Yung taong ligtas ay maaring madapa sa kanilang paglakad sa pananampalataya at maaring makagawa pa rin ng kasalanan. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na katanggap-tanggap ang kasalanan. Mayroon pong disiplina. Maaari pa nga itong umabot sa pisikal na kamatayan. Ngunit, may nagsasabi, marami na akong nagawang masamang bagay, pero hindi ako dinidisiplina ng Diyos. Siguro ako yung bunsong anak. Wala pong paboritong anak ang Diyos. Sinasabi ng Biblia na kung walang disiplina, dapat tanungin natin yung ating sarili, baka hindi tayo tunay na anak. Sinasabi ito ng Hebreo chapter 12. Sigurado, merong disiplina, ngunit wala ng pagkawasak pa sa mga naligtas. Nangangahulugan ba ito na hindi pwede na tayong gumawa ng kasalanan? Hindi po. Ang Panginoon na nagligtas sa atin ay tinawag tayo upang ibigin ng Diyos, sundin yung kanyang salita at mabuhay para sa kanyang kalooban at kalwalhatian. Mari ba tayong mamuhay ng walang pag-iingat? Pumarito ayon sa gusto natin at inaasahan sa huli ay makakapasok sa langit? Hindi po. Ang kayamanan ay nakatago sa bukid ay naglalarawan sa ating mga kaluluwa na nabuhay sa mundong ito na isinumpa. Ang kaluluwa ng tao na nilalang ayon sa larawan ng Diyos ay ang kayamanan. Kaya nga, sinugo ng Diyos ang tanging anak, ang kanyang tanging anak sa makasananang mundong ito. Ito ay upang iligtas sa mga kaluluwang nakatakda sa impyerno at bigyan ng buhay na walang hanggan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak alang-alang sa atin. Tingnan nga natin doon sa Isaiah chapter 49, verse 20. Isaiah chapter 49, verse 20. Sinasabi, ang mga anak na ipinanganak sa panahon ng inyong kapanglawan ay magsasabi pa sa inyong pandinig, ang lugar ay napakakipot para sa akin. Bigyan mo ako ng lugar na aking matitirhan. Sabi nito, ang mga anak na ipinanganak sa panahon ng iyong kapanglawan. Tayo ay naging mga anak ng Diyos sa pamagitan ng labis na pagdurusa. Tingnan natin nga saglit doon sa awit 144. Awit 144 verse 3. Awit 144 verse 3. Verse 3. Awit 144 verse 3. Panginoon, ano ba ang tao upang siya'y iyong kilalanin o ang anak ng tao upang siya'y iyong isipin? Panginoon, Yahweh, ang Diyos na tagapaglikha. Diyos na tagapaglikha, ano ang tao upang siya'y iyong kilalanin? Ano ang tao upang siya'y iyong isipin ng labis na may labis na pagmamahal? Ano ba kami? Upang magbayad ka ng napakalaking halaga upang kami ay maligtas. Dapat nating pag-isipan kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin at gaano kalaking halaga ang ibinayad niya upang tubusin tayo.
Yung kaligtasan na hindi isang simpleng bagay na gaya nito. Sige, naawa ako sa iyo. Pinatatawad ko na yung kasalanan mo. Papasukin kita sa langit. Hindi po. Upang maligtas tayo, kinakailangang ibigay ng Diyos ang kanyang tanging anak upang mamatay sa krus. Wala nang ibang paraan. Tingnan pa natin sa isang talata, doon sa unang Timoteo chapter 2 verse 6. Unang Timoteo chapter 2 verse 6. Unang Timoteo chapter 2 verse 6. Unang Timoteo chapter 2 verse 6, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang patutuo sa tamang panahon. Na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa lahat ng mga makasalanan, para sa inyo at sa akin. Ang pantubos ay halagang ibinayad upang tubusin ng isang tao. Kumakatawan ito sa salapi. Ngunit ang pantubos na ibinayad upang palayain ang mga makasalanan ay hindi salapi. Ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak upang mamatay sa halip natin. Si Jesus mismo ang naging pantubos para sa atin. Sinasabi ng kasulatan na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang pantubos sa tamang panahon. Ang Espiritu Santo ang nagpatotoo nito sa atin. Dapat nating pag-isipan kung gaano kalaki ang halaga na ibinayad ng Diyos upang iligtas ang ating mga kaluluwa. Umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Hindi para sakahan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Bakit niya ibinigay si Jesus? Upang iligtas sa mga makasalanan sa sanlibutan, upang kunin ang nakatagong kayamanan sa bukid. Upang kunin yung nakatagong kayamanan sa bukid. Tingnan natin sandali dun sa Roma chapter 5 verse 8. Roma chapter 5 verse 8. Roma chapter 5 verse 8. Verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Nung tayo ay mga kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan, si Kristo ay namatay para sa atin. At dun sa verse 10 sabi, sapagkat kung noon nga'y tayo'y mga kaaway, tayo'y naging mga kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan, sa mga masasamang gawa. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Gaano nga kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Na nung tayo mga makasalanan pa, gaya ng sinasabi doon sa Colossus chapter 1 verse 21. Excuse me po, na kayo na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamagitan ng masamang gawa, siya ay namatay para sa atin. Maabot ba ito ng inyong mga pag-iisip? Naunawaan niyo ba kung gaano kahalaga yung ibinayad? Tingnan natin saglit dun sa unang Juan chapter 4. Basahin natin ang sabay. Unang Juan chapter 4 verse 9 hanggang 10. Unang Juan chapter 4 verse 9 hanggang 10. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan
upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Nang sabihin na sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, hindi nito ibig sabihin na basta na lamang niya sinugo ang kanyang anak sa sanlibutan. Ibinigay niya si Jesus hanggang sa kamatayan sa krus upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya. Ibinigay ng Diyos si Jesus sa kamatayan upang tayo ay mabuhay sa halip niya. Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo yung umibig sa Diyos. Paano nga tayo na nakakulong sa kasalanan ay magagawang masabi na inibig natin ng una ang Diyos? Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo unang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Dahil sa kasalanan, tayo ay naging kaaway ng Diyos. Ngunit sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Si Jesus ay namatay sa krus at sa pamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay naipagkasundo sa Diyos. Sa pamagitan ng krus, nagkaroon ng kapayapaan. Excuse me po. Ganito niya tayo iniligtas. Tingnan natin sa Roma chapter 8, verse 32. Roma chapter 8, verse 32. Sinasabi nito, Roma chapter 8, verse 32. Roma chapter 8, verse 32. Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Tingnan natin mabuti ang talatang ito. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang tanging anak, kundi ibinigay siya para sa ating lahat. Ibinigay siya ng Diyos sa kamatayan para sa bawat isa sa atin. Gaano man ibigin ng sino man ang isang tao o maawa sa kanila, sino ang magagawang ibigay ang kanyang sariling anak para iligtas ang iba? Walang sino man na makakagawa ng ganitong bagay. Ngunit ang Diyos ay ibinigay ang kanyang banal, natatanging anak, nakapantay niya upang mamatay para sa atin, para sa lahat ng tao, para sa bawat isa sa atin. Ibinigay ng Diyos ang kanyang tanging anak tungo sa kamatayan. Huwag ninyo po itong kakalimutan. Huwag ninyong kakalimutan kung gaano kadakila at kamangha-mangha ang kaligtasang natanggap natin. Sinasabi ng Biblia, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Mga kapatid, dinanais ng Diyos na ibigay sa atin ang lahat ng mabubuting bagay. Nais niya tayong pagpalain ng mga mabubuting kaloob. Hindi lang sa langit, kundi maging habang nabubuhay tayo dito sa lupa. Opo, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, sa ating mga pisikal na katawan, maaari tayong humarap sa panandaliang mga kahirapan at mga pagsubok. Huwag kalimutan ang katotohanan ito. Ang Diyos na ibinigay ang kanyang sariling anak sa kamatayan ay inibig tayo ng labis at mataimtim. Ang Diyos na hindi ipinagkait ang kanyang tanging anak. Anong bagay ang kailanman hindi niya ibibigay sa atin? Kapag tayo ay naniwala at sumunod, ipinapangako ng Diyos na ibibigay niya sa atin ang ayon sa kanyang biyaya, ang lahat ng mabubuting bagay. Meron ng bagong may-ari ng bukid, hindi po ba? Bago na yung may-ari ng bukid. Dahil sa kasalanan, sa pamagitan ng pagkilos ni Satanas, ang sangkatauhan ay nahulog sa pamamahala ng dyablo. Dahil sa kasalanan, yung sangkatauhan ay ibinigay sa kapangyarihan ni Satanas. Subalit, binayaran ng Diyos ang kabuang bayad para sa kasalanang ito. Sa pamagitan ng kabayarang ito, tayo'y naibalik sa Diyos. Kaya ang may-ari na ngayon ng bukid at siya na yung Diyos. Siya ang bagong may-ari ng bukid. Tignan nga natin doon sa Mateo chapter 13.
verse 45 hanggang 46. Mateo chapter 13, verse 45 hanggang 46. Verse 45 hanggang 46. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. At nang makatagpo ng isang mamahaling perlas, ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang kaharian ng langit, ito yung kaligtasan ng tao at ang pagpasok sa langit, ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Ang isang magandang perlas ay itinuturing na mahalaga noong unang panahon. Naintindihan niyo po ba? Maging doon sa lumang tipan, sapagkat mabuti kaysa alahas ang karunungan. Maraming mga talata sa Biblia ang nagpapatungkol sa perlas. Gayun din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng magagandang perlas. Anong uri ng mangangalakal siya? Siya ay may isang pagnanais na makatagpo ng tunay na magandang perlas. Habang siya'y naghahanap ng perlas, parang ang laki ng perlas, parang ang laki nito sa karaniwang perlas, di ba? Gayunpaman, kung titingnan, ay sinabi niya, hindi ito yun. Hindi ito yung hinahanap ko. At siya'y naghanap ng iba. Hindi rin ito yun. Subalit, isang araw, biglang napatingin siya. Ito nga iyon. Ito yung perlas na hinahanap ko. Sinasabi ng Biblia, nang makatagpo ng isang mamahaling perlas. Kapag natagpuan mo iyon, anong gagawin mo? Bibilin mo ito. Umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Dahil ang layunin niya ay mapasa kanya yung isang tunay na perlas. Nang matagpuan niya yon, ipinagbili niya ang lahat ng meron siya at binili yon. Ano yung tinuturo nito sa atin? Alam niyo ba kung paanong nagkakaroon ng perlas? Sa tingin ko, alam niyo po, yung perlas ay nakukuha sa loob ng abalone shell. Tama? Kapag may magaspang na buhangin o anumang bagay na pumasok dun sa talaba, yung talaba ay sobrang nahihirapan. Sa ngayon, may mga gumagawa na ng cultured pearls, hindi po ba? Kapag ang magaspang at maliit na buhangin ay nakapasok, binabalot ito ng likidong mula doon sa talaba. Binabalot nila ito ng mahabang panahon. Ganito siya nagiging perlas. Nabubuo yung perlas dahil sa maraming paghihirap ng talaba. Kagaya ng mahalagang perlas, gusto ng Diyos na ibigay yung pinakamagandang bagay sa mga tao at kailangang lumapit ng tao upang mahanap ang pinakamahalagang bagay na ito. Ano ba ang pinakamahalagang perlas? Tayo ay pumarito upang mahanap ang katotohanan ng buhay na walang hanggan. Yung katotohanan makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Doon nga sa Ecclesiastes, chapter 3, verse 11. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya yung walang hanggan sa isipan ng tao. Anong uri ng puso ang ibinigay sa atin ng Diyos? Alam na alam ninyo ito. Isang pusong nagnanais para sa walang hanggan. Ginawa ng Diyos ang lahat na maganda. Lalo na ang mga tao. Inilagay niya ang pusong nagnanais para sa walang hanggan. Ito ang pinaka-ninanais ng ating kaluluwa. Yung buhay na walang hanggan. Yung pagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan, ito yung kinakailangan ng ating espiritu. Kaya tayo pumarito upang hanapin ang katotohanan na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang katotohanan ito ay ang biyaya. Ang katotohanan ibinigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng pagdurusa at kamatayan ni Jesucristo sa krus. Bago natin tingnan yung kawikaan, tingnan muna natin yung Mateo chapter 7. Basahin natin ng sabay-sabay yung sa Mateo chapter 7 verse 7. Mateo chapter 7 verse 7. Mateo chapter 7
Verse 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Dito, sinasabi ng Biblia, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Ano ba dapat ang ating hinihingi? Ano? Ang hinihingi ba natin ay yung masasarap na pagkain? Dapat ba nating hingin sa Diyos na bigyan tayo ng maraming pera? Hindi nakikinig ang Diyos sa ganitong panalangin. Ang gustong ibigay sa atin ng Diyos ay ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi lamang ang kapatawaran. Gusto niyang ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo dumating sa mundong ito upang magkaroon ng mga pisikal na bagay. Hindi upang makapamuhay ng maayos. Hindi upang kumain ng maayos at magsaya sa makamundong aliw. Hindi ito. Sa Lucas chapter 12 verse 19 at sa kasunod nito sinabi, may isang taong mayaman na maraming pag-aaring naimbak para sa maraming taon. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, anong sabi sa kanya? Hangal. Sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa at kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Sa tingin ba ninyo masisiyahan ng kaluluwa sa pagkain, pag-inom at pagsasaya? Hindi ba't ito isang maling kaisipan? Kumpara lamang sa ganito ang kaluluwa sa pagkain, pag-inom at pagsasaya sa buhay, kung gayon anong pinagkaiba ng tao sa hayop? Ang mga hayop ay nasisiyahan na kapag nakakakuha ng mga pisikal na bagay sa mundong ito. Sila'y kumakain, umiinom, nagsasaya at kapag sila'y namatay, ito na yung kanilang katapusan. Subalit ang mga tao ay hindi ganito. Ang tao, ang siyam na buhay sa sinapupunan ng ina ay paghahanda upang ipanganak sa mundong ito. At ang kaunting taon na ipinamumuhay natin sa mundong ito ay hindi para sa katapusan ng lahat dito, kundi ito ay paghahanda para sa walang hanggang mundo na darating. Habang nabubuhay sa mundo, hindi ba dapat hanapin ng ating kaluluwa yung katotohanang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan? Doon sa buhay na walang hanggan. Hindi ba dapat naisin ng ating kaluluwa ang biyaya ng Diyos at ang katotohanang magdadala sa atin sa pagpasok sa walang hanggang karya ng Diyos? Ang katotohanang magdadala sa buhay na walang hanggan? Kung paanong sinabi doon sa unang Korinto chapter 15, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Tayo ay kumain at uminom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Mamamatay lang naman tayo kaya't kumain na tayo, uminom at magsaya. Kung sa ganitong paraan tayo nabubuhay, ano yung kaibahan natin sa mga hayop? Ito yung punto. Ang mga tao ay hindi ipinanganak para sa layuning ito. Hindi tayo nilikha ng Diyos upang ibigay lamang sa atin ang mga bagay na ito. Kung titingnan nga natin doon sa Jeremias chapter 29. Jeremias chapter 29 verse 13. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Kapag hinanap natin ng buong puso at kaluluwa at patuloy na hanapin, kakatagpuin tayo ng Panginoon. Tutulungan niya ang ating kaluluwa na matanggap ang kaligtasan. Makakatagpo ng ating kaluluwa ang Diyos. Sa oras ng kaligtasan ng ating espiritu ay makikipagkasundo sa Diyos. Ito ang pakikipagtagpo sa Diyos. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Tingnan nga natin dun sa Kawikaan, chapter 3, verse 15. Kawikaan, chapter 3, verse 15. Kawikaan, chapter 3, verse 15. Basahin natin ng sabay-sabay. Kaysa mga alahas, siya ay mas mahalaga at wala sa mga bagay na ninanasa mo ang maihahambing sa kanya. Mabuti kaysa alahas ang karunungan.
Dito, yung karunungan ay inihanin tulad sa alahas. Ang alahas ay isang bagay na napakahalaga. Subalit, sinasabi na mabuti kaysa alahas ang karunungan at wala sa mga bagay na ninanasa mo ang maihahambing sa kanya. Ang masidhing ninanasan ng tao ay hindi ang alahas, kundi ang karunungan. Karunungan. Alam niyo ba kung anong karunungan ang sinasabi sa kawikaan? Si Jesus ang karunungan. Basahin natin doon sa verse 18 ng sabay-sabay. Si Jesus yung karunungan. Basahin natin doon sa verse 18. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga humahawak sa kanya at mapalad ang lahat ng nakakapit sa kanya. Ang karunungan ay punong kahoy ng buhay sa mga humahawak sa kanya. Sa halamanan ng Eden, nang kainin ng tao ang bunga mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, itinago ng Diyos ang punong kahoy ng buhay. Subalit, nang pumarito si Jesus at tinubos ang ating mga kasalanan, ang pagkakilala kay Jesus ay ang karunungan. Ang pagkaunawa sa biyaya ng Diyos ay ang karunungan. Kaya ang karunungan ay punong kahoy ng buhay sa mga humahawak sa kanya at mapalad ang lahat ng nakakapit sa kanya. Ito ang pagkakaroon ng katotohanan ng buhay na walang hanggan. Nang makatagpo ang isang mamahaling perlas, ito ang ginawa ng Diyos sa atin. Upang iligtas tayo, ibinigay niya ang kanyang tanging anak hanggang sa kamatayan sa krus upang tubusin ang lahat nating kasalanan. Ito ang ginawa ng Diyos upang iligtas tayo. Ang Espiritu Santo ang nagpaunawa sa atin sa katotohanan ito. Sa Colossus chapter 1 verse 6 sinasabi, na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Kapag tunay na naunawaan natin ang biyaya ng Diyos, natagpuan natin ang isang mamahaling perlas. Naunawaan niyo po ba ito? Natagpuan natin ang isang mamahaling perlas. Tingnan natin saglit. Kawikaan. Kawikaan chapter 8, verse 35. Kawikaan chapter 8, Kawikaan chapter 8, verse 35. Sapagkat ang nakakatagpo sa atin ay nakakatagpo ng buhay at biyaya mula sa Panginoon ay kanyang makakamtan. Sapagkat ang nakakatagpo sa akin ay nakakatagpo ng buhay. Sino yung sa akin? Dito, si Jesucristo. Sa kawikaan, ang salitang karunungan ay ganap na tumutukoy kay Jesucristo. Naunawaan niyo po ba? Sapagkat ang nakakatagpo sa akin ay nakakatagpo ng buhay at biyaya mula sa Panginoon ay kanyang makakamtan. Doon sa verse 36, ngunit siya'y nagkakasala laban sa akin ay sarili niya ang sinasaktan. Lahat ng namumuhay sa akin ay umiibig sa kamatayan. Sapagkat ang nakakatagpo sa akin, lahat ng namumuhay sa akin, ito ay pumapatungkol sa isang tao. Ito ay tungkol kay Jesucristo. At nang makatagpo ng isang mamahaling perlas ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ngunit, ang susunod na talata dito ay mas mahirap, tama ba? Nang tayo ay maligtas, natanggap natin ang kaligtasan ng walang bayad sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na ibebenta yung lahat ng mga ari-arian at bibili ng perlas upang maligtas. Hindi po. Kundi nagbayad ang Diyos ng malaking halaga upang iligtas tayo at upang mabayaran ang kasalanan, ngunit natanggap natin ang biyayang ito ng walang bayad sa pamagitan ng pananampalataya. Tama po ba? Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag mamlaki. Ang biyaya ay ibinigay ng walang bayad. Ang biyaya ay regalo. Wala tayong anumang may pagmamalaki. Ang tanging may pagmamalaki natin sa ating buhay ay ang krus. Ngunit ano yung ibig sabihin nito? Ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon.
Hindi dapat tayo magkamali ng unawa dito. Ito yung resulta ng taong nakaunawa ng biyaya ng Diyos. Upang tayo ay maligtas, isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak sa mundo at ibinigay siya upang mamatay sa krus. Dahil doon, naligtas ang ating mga kaluluwa. Ano naman ang mangyayari sa taong nakaunawa ng biyayang iyon at naligtas? Dahil sa biyayang natanggap niya, dahil sa napakalaking biyayang iyon, iaalay niya ang natitira niyang buhay sa Panginoon alang-alang sa katotohanang patungo sa buhay na walang hanggan. Ito ang ibig sabihin na pag-aalay ng buong buhay. Ito ang bunga nito. At natural lamang iyon. Naunawaan niyo po ba? Ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili yun. Ito yung ebidensya ng isang taong naligtas. Ebidensya po yan ng taong naligtas. Doon sa mga awit, tingnan muna natin sa Roma. Sa Roma, basahin natin ng sabay-sabay, Roma chapter 14. Roma chapter 14. Roma chapter 14, verse 7 hanggang 8. Basahin natin ng sabay-sabay. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay, o kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. At sa 2 Korinto, chapter 5, verse 15, ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Dahil namatay si Jesus para sa atin, tayo ngayon ay nabubuhay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Alam niyo ba kung bakit namatay ang Panginoon kapalit natin? Dahil sa kanyang kamatayan ng mga nabubuhay ay hindi na dapat mabuhay para sa kanilang sarili. Ang Panginoon ay banal at kapantay ng Diyos, ngunit namatay siya upang iligtas ang mga makasalanan tulad natin. At iniligtas niya tayo, kaya ang mga naligtas dahil sa sakripisyo ngayon ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ano nga ang naging bunga? Sino man sa atin? Sino tayo? Kabilang sa mga naligtas, tayo ang mga naniniwala na ang Panginoon ay namatay kapalit ng mga makasalanan tulad natin at tinubos ang ating mga kasalanan. Tayong mga naligtas, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Ano yung pagkakaunawa ninyo sa verse na ito? Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay, o kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo, mamatay tayo sa Panginoon. Bakit tayo sa Panginoon? Sinasabi doon sa 1 Korinto chapter 6 verse 19 hanggang 20. Kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Nung tayo ay mga makasalanan, ang Panginoon ay namatay para sa atin. Ang taong nakaunawa sa katotohanan ito ay napapakanta. Anong kanta ang nakakanta niya? With the blood and water the Savior Jesus shed on Calvary, He redeemed even my soul, my body and soul. Ang aking kaluluwa at aking katawan ay binili ng isang halaga sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. Kayo ay hindi sa inyong sarili. Ang aking kaluluwa ay hindi sa akin. Dahil binili niya ito sa pamagitan ng kanyang dugo, ito ay pag-aari ng Panginoon. Ang ating katawan ay binili rin sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. Kaya ngayon, wala na akong karapatang mabuhay para sa aking sarili at wala na akong kalayaang mamatay para sa aking sarili. Hindi na ito sa akin. Ano sa palagay ninyo? Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili.
Kung ang isang tao ay nabubuhay para sa kanyang sarili at namamatay para sa kanyang sarili, ano ito? Ito ay sumpa para sa isang taong naligtas. Sa katunayan, paminsan-minsan ay talagang nararamdaman ko, sana makapunta na agad ako sa Panginoon. Kapag iniisip ko ang mga gawaing dapat gawin, naisip ko na dapat akong mabuhay pa ng kaunti. At sa ibang pagkakataon, naisip ko, mabuti ring makalis na agad. Mabuhay o mamatay? Kung mabuhay, mabuti rin yun sapagkat meron tayong gawain na gagawin para sa Panginoon. Kung mamatay, mabuti rin naman yun sapagkat mabilis tayong makakapunta sa Panginoon. Kaya kung titingnan natin si Apostol Pablo doon sa Filipos chapter 1, dadakilain si Kristo sa aking katawan maging sa pamagitan ng buhay o sa pamagitan ng kamatayan. Sapagkat ako'y naipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo sapagkat ito'y higit na mabuti. Palaging sinasabi ni Pablo, umalis at makasama si Kristo sapagkat ito'y higit na mabuti. Ang pumunta sa Panginoon ay mabuti. Gayunpaman, ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. Kaya sinabi niya na hindi talaga niya alam kung siya ay mabubuhay pa ng mas matagal o mamamatay. Hindi ba iyon kahanga-hanga o kamangha-mangha? Hindi tayo nabubuhay. O nabubuhay para sa Panginoon? Ano nga ba? If I live for you. If I die for you. I belong to you in life or death. Alam na alam po ninyo yung himnong ito. Talaga ba? Kinakanta niyo po ba ito? Ginagawa niyo ba? Baka sabihin sa atin ng Panginoon, ang galing mo naman magsinungaling. Kung hindi ito mula sa ating puso, kung gayon, ito'y kasinungalingan. Mabuhay para sa Panginoon, mamatay para sa Panginoon. Lahat ay para sa kalwalatian ng Panginoon. Tanging ang mga handang mamatay para sa Panginoon, ang maaring mabuhay ng tama para sa Panginoon. Handa ka bang mamatay para sa Panginoon? Ang Panginoon ay pinako sa krus at namatay kapalit ng mga makasalanan tulad natin. Bakit napakahirap para sa atin na mabuhay para sa Panginoon? Para sa Panginoon na nagligtas sa isang makasalanang tulad ko. Sinabi ni Apostol Pablo na kahit mamatay ang kanyang laman ng 100 beses, ay gagawin niya ito. Para sa Panginoon, ang ating laman ay maaring mamatay anumang oras. Siya ay isang taong handang mamatay para sa Panginoon. Ito ay dakilang karangalan na mamatay para sa Panginoon. Ang mabuhay para sa sarili at mamatay para sa sarili ay walang halaga kahit isang kusing. Para sa isang Kristiyano, iyon ay salungat. Walang sino man sa atin na nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo sa Panginoon. Tanging ang nabubuhay para sa Panginoon ang may karapatang mamatay para sa Panginoon. Kahit sino lang ba maaring mamatay para sa Panginoon? Maaari bang ang taong nabuhay para sa kanyang sarili at pagkatapos ay mamatay at magsasabing siya ay namatay para sa Panginoon? Tanging ang nabuhay para sa Panginoon ang may karapatang mamatay para sa Panginoon. Ito ang mabuting kamatayan. Tanging ang handang mamatay para sa Panginoon ang maaring mabuhay para sa Panginoon. Pag-isipan ninyo itong mabuti. Kaya, kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay, o kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Hindi na ako sa aking sarili. Kaya kung sasabihin ng Panginoon na mabuhay ako, mabubuhay ako. Kung sasabihin naman niya na mamatay ako, mamamatay ako. Sapagkat dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Sapagkat dahil dito, dahil saan po? Upang kung tayo man ay mabuhay o mamatay, tayo ay mabubuhay para sa Panginoon at mamamatay para sa Panginoon. Iyan ang dahilan kung bakit namatay at muling nabuhay ang Panginoon para sa atin. Upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Mabuhay man o mamatay, Panginoon, gawin mo ang iyong kalooban. Iyan ang dahilan kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon. Hindi ba ito'y isang banal na katotohanan? Iyan ang bunga para sa mga naligtas. Ganito lang ba tayo? Maraming salamat po. Ngayon, Panginoon, magkita na naman tayo sa langit. Iyon na ba yun?
Ang isang naligtas na tao ay nagbabago mula sa sandaling iyon. Inihandog ng Panginoon maging ang kanyang tanging anak kapalit ng isang makasalanang tulad ko. Pinatawad ang ating mga kasalanan magpakilanman sa pamagitan ng kanyang kamatayan at iniligtas ako ng Diyos sa pamagitan ng dakilang biyaya at pag-ibig na iyon. Kaya ngayon, ang ating katawan at kaluluwa ay sa Panginoon na. Sa natitirang bahagi ng ating buhay, mabuhay ako para lamang sa kalooban at kalwalatian ng Diyos. Ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Nangangahulugang pagkatapos maligtas, lubos kong ilalaan ang aking natitirang buhay para sa Panginoon. Tama po ba? Sa awit 116 verse 12, ano pong sinasabi nito? Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Tama po. Awit 116, verse 12. Muli, basahin natin ito ng sabay-sabay. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Subukan po ninyong salauin o kabisaduhin ang talatang ito pasimula ng inyong araw. Sa lahat niyang kabutihan sa akin, isinugo ng Diyos ang kanyang tanging anak sa mundong ito. Inako ang kahihiyan, paghihirap at ang sumpa na nararapat sa makasalanan na kagaya ko, namatay sa krus, nagpadanak ng lahat ng kanyang dugo upang iligtas ako. Sa pamagitan ng biyaya, iniligtas ng Diyos yung aking kaluluwa. Ginawa niyang anak, ibinigay sa akin ang dakilang biyaya na makapasok sa walang hanggang langit at kahit habang nabubuhay sa mundong ito, hindi niya ako pinababayaan, kundi ginagabayan ako hanggang sa makapasok sa kahariang iyon sa lahat ng mga kabutihang ito. Ano yung aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kung makakalimutan natin ang biyayang ito, parang hindi na tayo tao, parang hindi na tayo Kristiyano. Paano mo ito makakalimutan? Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Hindi lang sa salita. Hindi natin masusuklihan ang biyayang ito. Ngunit, though I cannot repay the grace of your love with my weak heart and lowly body, I will be your servant. Bagamat hindi ko masuklian ang biyaya ng iyong pag-ibig sa pamagitan ng aking mahinang puso at abang katawan, magiging iyong lingkod. Ako'y iyong magiging lingkod, Panginoon. Ito yung bunga ng kaligtasan. Naintindihan niyo po ba? Ano bang inyong gagawin kung gayon? Gayunpaman, ang laman ay sinusubukang mabuhay ayon sa kagustuhan nito. Hanggang sa ang ating panloob na pagkatao at karakter ay magbago ng lubos, ang mga naligtas ay maaring mabuhay ayon sa sarili niyang kagustuhan sa bawat pagkakataon. Kaya dapat tayong patuloy na matuto sa salita sa iglesia at sanayin ang ating pagkataong bilang Kristiyano. Hindi natin ito kaya ng mag-isa. Dapat itong mangyari sa loob ng church. Kagaya ng bagong silang na sanggol na lumalago at lumalakas habang tinatanggap ang pag-ibig at pag-aalaga ng ina, ama, ng kanyang atit, kuya, mga tito, tita, ng buong pamilya. Gayon din ang pananampalataya ng isang naligtas na lumalago sa loob ng church. Sa unang Pedro chapter 2 verse 2, gaya ng sanggol na bagong silang ay mithin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Mayroong paglago na tungo sa kaligtasan. Kapag ang iyong pananampalataya ay lumalago, nagkakaroon ka ng kalakasan na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil nito, dapat kang manatiling matibay na nakaugad sa church. Hindi ka maaring labas-pasok lamang. Dapat kang dumalo sa mga Sunday at Wednesday services. Doon sa district fellowships at sa lahat ng fellowship kung saan nagkakatipon ang mga mananampalataya. Lumayo kayo sa inyong makamundong mga kaibigan. Binabalaan tayo ng unang Korinto chapter 15, huwag kayong padaya, ang masamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Ang pagsira sa magagandang ugali ay nangangahulugan na ang impluwensya na ito ay patuloy na nag-aalis ng inyong pagnanais na mabuhay sa kalooban ng Diyos. Maliban kung ito ay para lamang sa layuning maibahagi ang Ebanghelyo.
Huwag kang makipagkaibigan ng higit sa mga hindi pa naipanganak na muli. Kung gagawin mo ito, bago mo pa mamalayan ay natukso ka ng bumalik. Gagamitin ni Satanas ang hindi pa naliligtas mong mga kaibigan upang matisod at pigilan ang iyong espiritual na buhay. Sinasabi rin na iwasan ang masamang kasama. Ang masamang kasamahan ay sumisira ng magandang ugali. Dapat tayong mag-ingat. Hindi mo na pag-aari ang iyong katawan at kaluluwa. Wala kang kalayaan na mabuhay ayon sa paraang nais mo. Mabuhay ka para sa Panginoon. Parehong mahalaga ang iyong katawan at kaluluwa na iniligtas ng Panginoon na namatay sa krus at nagpadanak ng kanyang mahalagang dugo. Kaya nga doon sa 2 Korinto chapter 5 verse 9 sinasabi, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, nangangahulugan na mabuhay man tayo o mamatay. Ang aming mitiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Sinasabi ni Apostol Pablo, mamatay man siya o mabuhay, ang kanyang mitiin ay bigyan siya ng kasiyahan, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Lubusang mahalagang pagdating ng Panginoon kung paanong tayo ay namumuhay pagkatapos nating maligtas, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ito yung mabuti. Habang yung hindi paggawa ng kalooban ng Diyos, ito yung masama. Ang mabuhay ayon sa laman ay masama. Ang mabuhay ayon sa banal na espiritu ay mabuti. Merong araw ng paghukom kung paano ka namuhay mula sa araw ng iyong kaligtasan hanggang sa tumayo ka sa harapan ng Diyos. At ano ang layunin ng paghukom na yon? Habang ang mga tinubos ng na sigurado makakapunta sa langit, ang kalwalatian yung ibibigay sa bawat isa. Magkakaiba nga lang. Malinaw na sinasabi ito ng Biblia. Merong kalwalatian para kay Pedro, para kay Pablo at para kay Esteban na pinagbabato habang ipinapangaral yung Ebanghelyo. Merong kalwalatian ng araw at iba ang kalwalatian ng buwan at iba yung kalwalatian ng mga bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kalwalatian. Mga kapatid, habang ang kaligtasan ay magkakapareho para sa lahat, yung kalwalatian ay hindi. Bakit? Dahil ang paraan kung paano tayo namuhay pagkatapos na maligtas ay magkakaiba. Ang kalwalatian ay magkakaiba. Maaring sabihin ng iba, kung para sa kalwalatian, masisiyahan na akong maupo doon sa likuran ng langit. Hindi ko kailangan ng higit na kalwalatian. Totoo ba? Tingin ba ninyo na masasabi ninyo ito kapag nakatayo na kayo sa harapan ng Panginoon? Ang kalwalatian na ito ay walang hanggan. Mananatili ito magpakilanman. Kung tatayo ka na sa harapan ng Panginoon sa oras na ito, ikaw ay mapupuno ng matinding pagsisisi. Iisipin mo, kung alam ko lang na ganito mamumuhay, sana namuhay ako ng mas matapang sa Panginoon. Ang aking puso ay nasilo ng mga makalaman at walang halagang bagay ng laman at ng sanlibutan ito, kaya't ako ay nabuhay ng walang kabuluhan. Tingnan nga natin yung susunod na talinaga. Doon sa Mateo chapter 13, verse 47 hanggang 48. Sinasabi, gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito ay mapuno, hinilan nila sa pampang, umupo sila at tinipon ang mga sisidlan. Yung mabubuti, ngunit itinapon yung masasama. Opo, totoo ito. Sinabi rin ito sa akin ng isang brother na tinatapon nila yung mga isda na hindi pwedeng kainin. Tapos, tinitipon nila yung pwedeng kainin. Gayon yung mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at kanilang ihiwalay ang masasama sa matutuwid at itatapon sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtatangis at pangangalit ng ngipin. Yung mahalagang punto rito ay kanilang ihiwalay ang masama sa matutuwid at itatapon sila sa pugon ng apoy. Yung matutuwid ay tumutukoy sa naligtas. Opo, upang ihiwalay ang mga masasama mula sa mga matutuwid ay nangangahulugang ihiwalay niya ang mga huwad mula sa mga mukhang naligtas.
Gayon nga ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan, lalabas ang mga anghel at kanilang iiwalay ang masasama sa matutuwid at itatapon sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtatangis at pangangalit ng mga ngipin. Ang iba ay nagpapanggap lamang na ligtas, ngunit sila ay hindi matutuwid. Sila ay masasama. Ang mga anghel ay sisiyasatin ng bawat isa at sila ay itatapon sa pugon ng apoy. Mga kapatid, huwag ninyong lokohin ang inyong sarili. Huwag kayong magpanggap na naligtas habang hindi tunay na naunawa ng biyaya ng Diyos. At huwag kayong magpanggap na nabubuhay para sa Panginoon habang sinusunod ang inyong mga laman. Hindi ito hahayaan ng Diyos. Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Ang Diyos ay nagbayad ng napakalaking halaga upang iligtas tayo. Para sa mga makasalanan na gaya natin, hindi ba dapat na ang natitirang buhay natin ay maipamuhay para sa Panginoon bago tayo tumayo sa Kanyang harapan? Ang katatagang ipinagbili ang lahat ng Kanyang ari-arian at binili iyon ay tumutukoy sa pagtatalaga ng Kanyang buong buhay para sa katotohanan ng Kanyang nahanap para sa dakilang biyaya na ibinigay ng Diyos. Ito ay patungkol sa resulta ng pananampalataya. Magkakaroon po tayo ng communion service pagkatapos nito. Saglit lamang po ito. Kaya naman, magtatapos tayo sa panalangin. Manalangin na po tayo. Mabaging amang Diyos sa langit, nagpapasalamat kami sa iyong dakilang biyaya para sa iyong habag at pag-ibig nang kami ay malayo sa iyo at malayo sa kasalanan. Salamat sa walang hanggang pagpapatawad sa aming mga kasalanan sa pamagitan ng banal na dugo na idinanak ng Panginoong Jesus na namatay kapalit namin. Salamat sa pagliligtas sa amin nang wala kaming kabutihang ginawa upang hindi na kami humarap sa paghukom at sa sumpa. Ngayon, kami na mga tinubos sa pamagitan ng napakahalagang dugo ng Panginoon dahil binili mo ang aming katawan at kaluluwa sa pamagitan ng iyong dugo, kami ay sa iyo. Sa aming natitirang buhay, pakiusap, tulungan mo kami na makapamuhay para lamang sa kalooban at kalwalatian ng Diyos. Kung kami ay mabuhay, ito ay para sa Panginoon. O kung kami mamatay, maging ito ay para sa Panginoon. Pakiusap, gabayan mo po kami na mabuhay para sa kalwalatian ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Panginoon, pakiusap, gabayan mo po kami na wala ni isa sa amin ang mahulog mula sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig. Hanggang sa kami ay tumayo sa harapan mo, pakiusap, gabayan at pangunahan mo po kami sa aming natitirang buhay. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.